Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo itong video na akin pong napakinggan. Bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong isipin, kung ano po yung gusto nyong i-komento dito. Pero meron lang kasi akong gustong ipuntong aral sa mga nanonood, mga kaibigan. So ito po ay video po ng isa sa mga ministro dati ng Iglesia ni Cristo. Kayo na bahala. Yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo na nagko-comment sa akin, gaya ni Jason Matematico, pwede mo itong ikatwiranan, no? Malaya ka po. Ito at least malaman namin kung ano po yung gusto mong isagot dito sa amin para maliwanagan naman kami, mga kaibigan, no? So heto po, no, mga kapatid, ang gusto kong iparinig sa inyo. Nais ko lang pong gamitin ang pagkakataon na ito para ibahagi yung damdamin ko personal, maging ng mga kasamahan ko ng mga ministro at mga tunay na Kristiyano, mga tinatawag namin tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito yung aming pag-extend ng aming sincere apology sa lahat ng mga kapatid namin na Kristiyano, lalo na sa mga taga dating daan, lalo na kay Brother Eddie Soriano. Dahil sa naniniwala kami na ang tunay na Kristiyano hindi mapag-imbot, hindi nagtatanim ng sama ng loob at hindi gumagawa ng masama sa kapwa. At ako'y saksing buhay sa mga nangyari kay Brother Eddie Soriano dahil sa ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. At naniniwala ako na maraming mga kaanib sa dating daan ang talagang totoong Kristiyano, mababait. At alam ko na yung nangyari na bangayan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng dating daan ay nagdulot ng isang isipan sa maraming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na makakristyano ang gawain na murahin mo o kaya naman ay pag-isipan mo ng masama o gawa ng masama ang sino man na iniisip mong kalaban mo o kaaway mo. Dahil itinuturo nga ng Biblia, mahalin mo kahit ang kaaway mo. Naniniwala ako na bagamat iba't iba ang pananampalataya at paniniwala ng iba't ibang relihiyon, magagawa natin na magkaroon ng respeto sa isa't isa. Magkaroon ng pag-ibig at sinserong pagmamahal sa isa't isa. Isang bagay na nasira dahil sa nagkaroon ng isipan na gawa ng masama yung mga kaaway. Kaya yun ang nangyari kay Brother Eddie Soriano. And that's why I would like to extend our sincere apology. And I know that we are all brothers and sisters in faith. We may have a difference in our doctrines, in our beliefs, but that doesn't mean that we cannot be true Christians towards each other, because that is exactly what is being taught by the Bible, that we should love God above all, and we should love our neighbor the way we love ourselves. Hindi naman sinabi na we can love our neighbor basta kasama natin siya. 'Di ba? Basta kapananampalatayan natin sila. We should love our neighbor regardless kung anong nationality niya, kung anong pananampalataya, anong gender niya. So that is something na nawala na eh. Dahil sa
isipan na ng tao ngayon na naging, kumbaga, man-centric na. Nag-idolize na ng tao to the point na kaya nang makipagpatayan para dun sa tao yun, which is wrong. That is why I hope that everybody can be true Christians. Sana maalis na yung tinatawag na bigotry, diba? Nang dahil sa paniniwala, pananampalataya ay nagiging extremist na to the point na pwede na siyang manakit, pwede na siyang pumatay dahil iniisip niya yun ay nakalulugod sa Diyos. I hope that everybody will have the sensibility and that Christian faith enough to love even their own enemies. And I believe na for as long as we try to do good in the sight of our Lord God, none of us will ever be enemies. I'd like to extend our apology to the rest of the Dating Daan members, especially Brother Eli Soriano. Yeah, well, we can... Yeah, kasi, you know, I was part of what happened before. Sad to say na yung... I know exactly what they did. Kasi nag-edit ako ng Tamang Daan noon. Yun ang ano eh. And pati yung ano, yung... Nahandaan ko yun eh, yung nagpakalat noon ng newspaper. Yung comics against ano. Kilala kong gumawa nun, ng mga ano. Si Ferma. And parang nung pala naramdaman ko na, I mean, why... Tapos i-distribute sa mga Yeah. Sabi ko, why are they doing this? I mean, kung talagang you're of God, you don't need to do this. Di ba? Nakakaano lang, nakakalungkot lang. And kaya nakita ko yung talagang ginawa nilang strategic targeting sa kanya hanggang sa Interpol, hanggang sa, yeah. So yung ginawa ng procedures na yan, sabi, I was a witness to that, all of that. Kaya sabi ko siguro it's never too late for at least yung mga talagang mga kasamahan namin na who's not into hatred and all of that. At least on our part, talagang we would like to extend our apologies, sincere apology. We can do that. Yeah. Of course, talagang lahat, I could say na lahat talaga ng way ginawa nila. They even sent a lawyer all the way from the US, si Romel San Pedro, para una to intimidate the CBC, para makuha din yung side nila. And then doon pa lang, pinalabas nila na hindi totoo daw yung mga sinabi ko. They also tried many ways para maka-intervene dun sa process ng Immigration Refugee Board. Since it's very strictly confidential, kahit na gumamit na sila ng iba't ibang mga kapatid sa iba't ibang lugar, Pilipinas, kahit pa sa, I think, all the way from Eastern Canada, lahat. The same thing na ginawa nila sa Philippines. Diba? Sa iba't ibang lugar within the Philippines, nag-file sila ng kaso. Ganon din ang ginawa nila. Ngayon, nakita ng, sinabi sa akin mismo na talagang, I think their office was overwhelmed with so many unsolicited letters. Akala nila it would work to their advantage. Akala nila it's a way para ma-convince ang board na hindi totoo yung sinasabi ko. But then, doon mo makikita na lalo lang silang nahayag dahil sa napatunayan lang nun na ganun yung animosity na itinanim ng kasalukuyang pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa isipan ng mga kapatid sa Iglesia para magalit sa akin, para magamit silang kasangkapan na siraan ako o kaya naman ay magkaroon sila ng effect doon sa magiging review ng Immigration Refugee Board. Out of the many unsolicited letters, isa lang ang kinonsider ng Immigration Refugee Board. Not because it was credible, but because there was a potential credibility nung magiging witness. And it's so ironic dahil sa ang ginawa nilang witness is my cousin. Pinsan ko who is a minister. Imagine he's all the way from, I think he's from Eastern Canada, doon siya nakadistino. Then, nung nabalitaan nilang pupunta ako ng Canada, bigla nilang dinala yung pinsan ko dito para bantayan yung mother ko at yung mga kamag-anak ko. So, doon siya idinistino. And then all of a sudden, nag-submit siya ng mga evidence daw against me. And then, gumawa rin siya ng affidavit na sinasabi niya na
totoo daw lahat ng mga sinasabi tungkol sa akin. Ang hindi niya naunawaan, kitang-kita ng Immigration Refugee Board, yung kanyang intent. Yeah. Bakit niya ginagawa yun? Dahil sa, ilang beses tinanong nandun ka ba? Nung nangyari yung mga to. Hindi siya makasagot. Tinanong siya ng judge, ano yung, saan galing itong mga ipinadala mo? Hindi niya masabi. Sabi niya, galing daw sa relatives. Nung tinanong kung sino yung relatives, basta sabi niya, relatives. And then, pinilit na siya, sino itong mga relatives? And you know who's the relatives na sinasabi niya? Romel San Pedro, who is not a relative. Nung tinanong siya, bakit relative? Is because yun daw ang turo sa iglesia, na we are all family, magkakapatid, so relatives daw. So he's trying to twist it para to make it appear na credible. So the panel was thinking Marlon Ginto could have been a credible witness dahil sa pinsan ko siya, may personal knowledge siya sa akin, but then that was many years ago. Nung nandun siya sa Philippines, nag-aaral pa siya for the ministry, there was a time na tumira siya sa amin, and then parang ginamit niya yung na springboard para sabihin na totoo daw yung case sa akin, na kasi isa sa mga case may granada daw akong hawak-hawak, na totoo daw yun, and then, but in the end, the panel saw through it. Talagang, kaya sila na mismo ang nag-derive mula doon sa sinabi niya kung credible ba talaga yung sinasabi niya o hindi. And siguro nakakatawag lang ng pansin na isang ministro ng Iglesia ni Cristo nakahandang magsinungaling under oath. Under oath. It's actually perjury. When you lie under oath, that's perjury. So I don't know kung hanggang kailan niya kayang dalihin yun nang hindi siya makakasuhan dahil sa ginawa niya. I know that ever since lumabas itong decision, nag-escalate yung threat, not only for my life. Since I am now considered as a person in need of protection, a status given by the Canadian government, my fear now is for my family. Because they're very vulnerable. They're still in Asia. And sila ngayon ang target. Ang family ko, loved ones ko. So anybody that they can hurt, that they can target, they would do that just to get back at me. Kasi, kumbaga, napahiya sila sa buong mundo eh. Yung sinasabi lang hindi raw totoo, gawa-gawa lang daw. Tapos all of a sudden, a credible body in a first world country would determine that everything that I have said is true. And then, the church has the means and the motivation to actually harm or kill me. Ang kanilang ginagawa ngayon, if you're starting to ask questions, masama ng tingin sa'yo ngayon. If you start to question what's really happening, they will either brand you as an enemy of the church, they will expel you. Before, siguro pagka in-expel ka, tapos na eh, pero hindi eh. Ngayon, in-expel ka, i-persecute ka pa, i-oppress ka pa. Sooner or later, you'll just find yourself na either in jail or in the cemetery. Eh, kung yung sarili nga niya magulang, sarili niya mga kapatid, ni hindi niya kayang harapin at kausapin, much more yung mga karaniwang taong katulad namin. There was some incident while I'm just walking sa SkyTrain or sa mall, and then people would take pictures of they are accustomed to in the Philippines. They try to do it online. So they would take pictures of me and then post it online, tapos kung ano ng mga pinaglalagay nila doon. And then just recently, mayroon pa nag-comment eh. Akala ko dami account lang, yung pala totoong account. And then nakalagay sa comment niya, ako napapatay dyan, pauwi nyo lang sa Pilipinas. Yun nga ang sinasabi ko eh. Nagagalit sila sa akin, personally, for exposing the truth, the anomalies and the corruption. Sabi ko, bakit kayo nagagalit sa messenger? Sinasabi ko lang naman kung ano yung nangyari, in-expose ko lang. During those times when I was detained, I actually talked to Ka Eduardo. We talked face to face because I had to know for myself if everything that's happening is actually true. Baka nga naman nagkamali lang. Baka victim lang siya ng all of this, di ba? Baka hindi niya alam. So I was still giving him the benefit of the doubt before I planned my escape
during detention, I made it a point na magkausap kami face-to-face ng Ka-Eduardo. I wanted to know for myself if he really had anything to do with the kidnappings, illegal detention, and every extrajudicial activity of the church. So we got a way to be able to talk to him. Pumunta kami sa mismong central office, dun sa mismong office niya sa Bulwagan. So I was with my mom and my wife, my daughter, even her nanny is there. Nung nakita na kami ng Ka-Eduardo, we were led to the inner office. Pagdating doon, pumunta ang Ka-Eduardo, andun yung mom ko, nag-uusap-usap kasi we're basically family. I mean, he's my ninong sa kasal. He's very close with my dad and my mom. So pagdating nung kausap na kami, so I was thinking na baka hindi niya alam eh. So nagsumbong na ako agad kay Eduardo, alam niyo po ba yung nangyari sa akin? Gito. And when I started talking like that, tumayo na siya. Sabi niya sa mother ko, Kaminda, sandali lang po. Mag-uusap lang muna kami ni Boyet banda dito. So he led me away from my mom and my wife. And then we started talking. Kasi hawak niya ako sa braso. Sabi ko, Ka Eduardo, alam niyo pong ginawa nila sa akin. Dinukot nila ako doon, tinutukan nila ako ng baril, mga pulis ang ginamit nila. So pinapaliwanag ko kung ano yung ginawa sa akin, ang ginawang pag-kidnap sa akin. Tapos bigla niya akong pinigilan, sabi niya sa akin, pero Boyet, naunawaan mo ba kung bakit namin kinailangan gawin sa iyo yun? When I heard that, that's it. Sabi ko, that's the confirmation I needed to hear. And then I answered him blankly. Sabi ko sa kanya, no, you didn't have to do that. Kasi nung ginawa niyo po yun, nung inutos niyo i-kidnap ako, fiesta po doon sa barangay. Kitang-kita po ng lahat ng mga non-INC members kung ano po yung ginawa ng mga pulis. Napahiya ang iglesia dahil sa ginawa. Pwedeng-pwede niyo naman ako ipatawag. Isang text niyo lang, o kaya ng sanggunian o ng, kahit ng district minister, na pumunta ka dito sa central, kakausapin namin, I would gladly go. Bakit kinakailangan niyo pa akong padukot? And at that moment, nakita ko, he's just staring at me. Hindi niya masagot. I kept on repeating that. Tapos nakatingin lang siya sa akin. But then, at that moment, alam ko na he knows everything that happened. And he's responsible for everything that happened. So before leaving there, I made it a point to get my message across. At sinabi ko, the only thing that I want, kasi they're already bribing me with so many things. They bribe me na, mamili ka na kung saan mong gustong bansa. Mamili ka na, sabi, saan gusto mong bansa, give us 2 weeks, may visa ka na. Set for life na kami, kung tinanggap ko yon. Kung anong posisyon ang gusto ko, kung saang opisina ang gusto ko, nung hinihingi ko yung sasakyan na kinuha na sa akin, mamili na lang daw ako ng bagong sasakyan. Sa that moment, alam ko, they're bribing me na. They tried to kill me. They tried to threaten me, to coerce me. It didn't work. This time, they're trying to bribe me. Pero I said no. Pinasabi ko kay Ka Eduardo, the only thing that I'm requesting is, una, itigil na nila yung pangingidnap, pagdidetain, yung pagdukot ng mga tao, pananakot. Pangalawa, lahat na may kinalaman sa extrajudicial activities ng iglesia, including our kidnapping, should be held accountable. Sa panahon ng Ka Eduardo ngayon, kahit na mali, basta galing sa kanya, basta itinuro niya, dapat ay sundin ng walang reklamo. Kaya nga meron silang bagong mantra ngayon, tinatawag na obey and never complain. Ang kapatid na Eduardo Manalo, I think una sa lahat dapat aminin na nila yung mga nangyaring kamalian. Kasi hanggang ngayon, di pa nila kayang aminin yung tungkol sa bilyon na bank loans ng iglesia na kung saan ang mga properties ng iglesia ay nakakulateral sa mga bangko mismo. Pagka yan ang naitatanong na imbis na sagutin, tinitiwalag na lang nila. Kaya sana sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, magkaroon na sila ng lakas ng loob. Kasi marami naman talaga ang alam ang nangyayari, pero natatakot. Bakit? Kasi nakita nila kung anong kaya ng iglesia. Kung sa isang katulad ko, nagawang pakasuhan, ipadukot, pakidnap, i-detain, di ba? Kasuhan ng sapin-sapin ng mga kaso ng libelo.
Kung kaya lang gawin sa amin yun, natatakot silang ganun din ang gawin sa kanila. Ako nga, hindi ko akalain na makakalabas ako ng Pilipinas eh. Hinarang na ako doon sa airport. Parating na yung mga pulis na dudukot ulit sa akin. Pero gumawa ang Diyos ng himala. Hindi ko akalain na makakapasok ako ng Canada. Hindi ko akalain na ma-accept yung aking refugee claim. But then, God is good. At alam niya kung ano talaga yung kinakailangan mangyari para mailabas ang totoo. At may panawagan din ako sa mga kapatid namin, mga ministro at mga manggagawa. Kung tunay na sumasampalataya silang may Diyos, wala silang dapat ikatakot. Lumabas sila, sabihin nila ang totoo. At ako naniniwala, kaya ipinahintulot ng Panginoon Diyos na dumaan ako sa napakabigat na pagsubok na dinaanan ko at ng pamilya ko para patunayan sa mga tao na sa panahon ngayon may mga himala pa rin nangyayari. Taon na ito para ibahagi yung damdamin. So yan po mga kaibigan, ang sinabi ng isa sa mga dating ministro ng INC. Ewan natin kung gaano po katotoo itong kanyang sinasabi. Di ko naman pong sinasabi na tama lahat yung kanyang ipinahayag mga kaibigan kasi hindi natin alam kung ano po yung totoo, no? Kung totoo yung kanyang sinasabi o hindi. Pero isa sa kanyang mga sinabi mga kaibigan ay kung ikaw ay talagang sa Diyos o isang Kristiyano, bakit mo gawin yung manakot, yung magbanta, no? Pero alam nyo mga kapatid, isa sa mga aral po ng Biblia na aking gustong ibahagi sa inyo mga kaibigan, isa sa mga sinabi po ng Biblia, dito po sa Mateo 17, sa versikulo 5. Samantalang nagsasalita pa siya, si Pedro ang nagsasalita dito. Narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap, tinig ng Ama, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, si Kristo, na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. Sabi po yung nagsalita sa tinig, na yun po yung Ama, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak, sabi niya kay Kristo. Na siya kong kinalulugdan. Siya ang iyong pakinggan. So, isa sa utos ng Biblia, mga kaibigan, ay pakinggan daw natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ating pakinggan sa ating Panginoong Hesukristo? Isa sa mga sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo ay mag-ibigan. Ibigin mo miski ang iyong kaaway. Isa sa kanyang sinasabi mga kapatid ay, ibigin mo, mahalin mo ang iyong kaaway gaya ng iyong sarili. Dapat, sana, kung ikaw ay Kristiyano, ba't ganon? Ba't may bantaan? Ba't may mga balita na patayan, mga kaibigan? Yan ba'y gawa ni Kristo? Nung si Kristo po ba, mga kababayan, ay nung pinahirapan siya, ano ba ang ginawa ni Kristo? Naghiganti ba siya sa mga gumawa ng karahasan sa kanya, mga kaibigan? Hindi Ang ginawa niya nung nasa krus siya ay ipinanalangin pa nga niya sa Ama na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So dito makita mo na si Kristo po hindi niya ginawa yung magbanta, yung pumatay, no, mga kaibigan. Kanino yung gawaing pumatay, mga kababayan? Sa libro po ng Juan, ganito po ang ating mababasa dito po sa 8:44. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nasa ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Bakit? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan,
ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yung pumatay po pala at yung magsinungaling, yung gagawa ng karahasan, yung gagawa ng kasinungalingan, ang ama po pala nila ay ang dyablo, mga kaibigan. Kaya kung tayo po ay Kristiyano, wag nating gawin, wag nating pumatay, wag tayong gumawa ng karahasan sa kapwa natin. Miski nga yung kaaway ni Kristo, hindi niya ginawa ng karahasan mga kaibigan Kundi ang isa po sa utos po ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi po ng Ama, ito ang sinisinta kong anak, at siya ang iyong pakinggan, sabi niya. Siya ang iyong pakinggan. Isa sa mga sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, na gustong pakinggan natin, dito po sa 13:34, sabi po dito sa Juan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, sabi ni Kristo sa mga Kristiyano, no? Na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yun po yung laman ng Biblia, yung mag-ibigan. Sa 14 sa verse 21, ganito ang sinasabi, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. Sabi dito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Kapag hindi mo tinutupad yung kanyang mga utos, ibig sabihin, hindi mo iniibig ang Diyos o iniibig ang Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, ikaw ay swail sa ating Panginoong Jesucristo. Isa sa mga sinasabi po ni Kristo ay mag-ibigan. Ibigin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kapag pinagbantaan mo, masamang implikasyon yun, mga kaibigan. Sa 15, kapitulo 15 sa versikulo 20 o sa versikulo 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa akin pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So kapag kung gusto mo palang manatili yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa iyo, o yung pag-ibig ng Ama sa iyo, kailangan mo palang tuparin yung kanyang mga utos upang manahan siya sa iyo. Kapag hindi mo tinutupad yung isa sa kanyang mga utos na ibigin mo ang iyong kaaway, abay mga kaibigan, baliktarin mo lang yon. Baliktarin mo lang, ibig sabihin, hindi mo iniibig ang Diyos. Ang nagsasabi, sabi po sa 1 John, 1 John chapter 2, sa verse 4, ganito ang sinasabi, ang nagsasabing nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Maliwanag po mga kapatid, yung sabi po ni Apostol Juan, na kapag sinasabi mo daw na iniibig mo o nakikilala mo ang Panginoong Jesucristo, pero hindi mo naman tinutupad yung kanyang mga utos, abay sinungaling ka raw. At ang katotohanan ay wala sa kanya, sabi. Alam naman po natin na ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Di ibig sabihin si Satanas ang nasa tao na yon, yung nagsasabing siya iniibig niya ang Diyos pero hindi naman tumutupad, no? Kasi sabi dito ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya.
ano yung katotohanan na wala sa kanya? Si Juan pa rin, tanungin natin kay Juan, sino ba yung katotohanan na wala sa taong yaon kung hindi niya tinutupad ang utos ng Ama o utos ng Panginoong Jesucristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo daw yung katotohanan. Sa mga tuwid, kapag ikaw po ay sinasabi mo, nakikilala ko siya, ako ang kanyang iglesia, kami ang totoo, sinasabi mo, nakikilala mo ang Panginoong Jesucristo, pero hindi mo tinutupad yung kanyang utos, abay ang katotohanan wala daw sa iyo. Nasa mga tuwid, ang katotohanan ay ang Panginoong Jesucristo. Di ibig sabihin, wala si Kristo doon sa tao na yon, mga kaibigan. Maliwanag kung atin pong titignan po ang Biblia, maliwanag na maliwanag, no, mga kaibigan. Kahit yung sa Biblia po kasi, sa ating Panginoong Jesucristo, yung isipin mo lang, yung pagbantaan mo lang yung tao, isipin mo lang. Sa lumang tipan, okay lang Kahit pagbantaan mo, kahit isipin mo, yung isang tao na kaaway mo ay talagang nagngingit-ngit ka ng galit, gusto mong patayin, pero hindi mo pinapatay sa akto, okay lang yun Pero sa bagong tipan, mga kaibigan, pinag-isipan mo lang, pinagbantaan mo lang, krimen na yun pagpatay na po yun, mga kababayan. Pagpatay na ang hatol ng Diyos doon, mga kapatid. Kaya, ito ang tanong lang, mga kapatid, yung mga ganun klaseng organization, no? Hindi ko naman sinasabi na Iglesia ni Cristo lang. Pero lahat ng mga organisasyon, kasi marami. Pati pa nga yung nagsasabing sila daw yung karugtong ng ating Panginoong Jesucristo, no? Mantakin mo yung kanilang pinatay sa panahon ng Inquisition, 300,000 na tao, no? Mga inosenteng tao pinatay dahil ayaw sumunod sa kanilang tradisyon o kanilang katuruan, mga kaibigan. 300,000. Pero alam nyo, sinungaling daw yung 300,000 na yan Ang totoo daw, mga kaibigan, may nagsasabi, hindi lang daw 300,000, kundi 6 million daw. Ewan natin kung ano po yung totoo. Pero kahit isa lang yung pinatay mo, pareho pa rin. Kahit 300,000 pinatay mo o isa lang, parehong pagpatay yon, kaso yon, mga kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo, no? So, kung sa bagay, mga kapatid, ito lamang po ay nagpapakita na yung isang tao, yung kanyang bunga mismo ang nagpapakita kung sino siya. Kung sino siya. Yung kanyang gawa. Yun po kasi yung bunga yung gawa mga kaibigan So, ito po yung gusto kong ipunto dito, mga kapatid. Hindi ko sinasabi, itong sinabi ni Brother Lowell Menorca ay totoo lahat. Pero kung hindi man totoo lahat, mayroon naman sigurong katotohanan yung kanyang sinabi. Kasi ayon po sa mga balita, ganito po kasi ang balita noon pakinggan natin. Ako po, si Kateni Manalo, biyuda ng ka-Erdi Manalo, ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 46 na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak
si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan niyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. At sa aking anak na si Eduardo, sana makausap kita. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Yan po mga kaibigan ay asawa ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Ewan natin kung bakit ganyan ang sinabi niya mga kaibigan, no? Na nagpapatulong, nagpaparescue. Sa aral lamang po tayo, no? Sa aral po mga kababayan, sabi po sa Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Lalo na yung kasangbahay, sabi ni Apostol Pablo ibigin mo lalong-lalo na ang iyong kasangbahay. Kasi kung ibigin mo, huwag mong patayin yung kaaway mo, kung nagugutom, pakanin mo pa nga kung nauuhaw, painumin mo. Kaaway mo yun, hindi mo pa kamag-anak yun, hindi mo pa kadugo. Di mas lalo na sana yung kasambahay mo o yung kapamilya mo, mga kaibigan. Ito, pinapakita ko lamang po mga kaibigan, kayong mga nanunood na kung kayo po ay Kristiyano, mga kababayan, kung kayo po ay Kristiyano, dapat si Kristo lamang po ang pakinggan natin. Kasi yun po ang sabi ng Ama ito ang sinisinta kong anak, sabi niya, na siya kung kinalulugdan, siya ang iyong pakinggan. Nagpakita dito sa parte na ito sa Mateo, mga kaibigan, Kapitulo 17 sa versikulo 5, kung atin pong titignan, dito sa parte na ito, pumunta si Kristo at saka si Pedro, saka si Juan. No? Pumunta sila doon sa isinama ni Kristo doon sa tuktok ng bundok. And then nung nandun na sila, nanalangin po si Kristo, lumayo sa kanila. Nakita nila si Kristo at saka si Moises at saka si Elias katabi ni Kristo sa pangitain. Doon po sinabi ng Ama na ito ang sinisinta kong anak, siya ang iyong pakinggan. Kung bakit nagpakita po si Elias at saka si Moises, ang gustong ipunto ng Biblia dito mga kaibigan, si Kristo na po ang ating pakinggan. Huwag na natin pakinggan si Moises, huwag na po natin pakinggan si Elias. Kasi lipas na yon. Yung kanilang mga kautusan lipas na Kaya nga, ang Diyos ay sinabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang iyong pakinggan. Kaya yung mga nagsasabi na kailangan pa tayong sumunod kay Moises, wala na yon. Lipas na yon mga kababayan, no? Sana po mga kaibigan, makita natin yung gusto kong ipunto rito na ang alagad po ni Kristo, mahigpit na pinagbilinan ng ating Panginoong Jesucristo na mangag-ibigan. Mangag-ibigan. Yung magbanta ka sa iyong kapatid o iyong kaaway, mga kapatid. Ang hatol po ng Biblia, pagpatay po yun. Pagpatay. Ba't kaya nagagawa ang tao yung ganon? Sabi po sa Biblia, kung bakit po nakakagawa ng mga tao ng ganon, itong mga taong ito po kasi, sila po ay ang kanilang tatay
Ayon po sa John chapter 8 verse 44 ay ang diablo, mga kaibigan.